Gladys Igapon from BED1, and now I am presenting the President of the First Philippine Republic, symbol of independence movement. Before we start, do you have any idea who is the President of the First Philippine Republic? That's correct, and he is Emilio Aguinaldo. First, let's have a brief introduction about Emilio Aguinaldo. So, who is Emilio Aguinaldo? Emilio Aguinaldo was the Filipino military leader who initiated revolution against Spain, declared the Philippine independence in 1898, and became the first president of the First Philippine Republic in 1899. His presidency was brief as he then led resistance against the United States in the Philippine-American War until his capture in 1901. After a brief introduction about Emilio Aguinaldo, let's tackle his early life. Si Emilio Aguinaldo Ifami, or also known as Emilio Aguinaldo, nickname Myong, siya ay pinanganak noong March 19, 1869 sa Cavite El Viejo, kilala na ngayong Kawit, Cavite. Ang kanyang magulang naman ay parehong Chinese and Tagalog descents, which means ang magulang ni Emilio Aguinaldo ay may dugong Sanlays at Indio. Ang Sanlays at Indio ay pinakamababang uri sa social hierarchy during Spanish colonization. Ang kanyang ama ay si Carlos Aguinaldo ay namatay noong 9 years old pa lamang siya. Trinidad Fami, Emilio Aguinaldo's widowed mother, sent him to attend public school in Manila to continue his education after his father died. At that time, Manila was the center of higher education in the Philippines. He was enrolled at the Colegio de San Juan de Letran in Manila, which was a prestigious institution. Having had to cut his studies short at the Colegio de San Juan de Letran due to a cholera outbreak, Aguinaldo returned home to Kawit, where he developed a growing awareness of Filipino frustration with Spanish colonial rule. Paano nga ba naging aware si Emilio Aguinaldo sa Filipino frustration during Spanish colonial rule? Dahil ito sa kanyang involvement in local government and the anti-colonial movement, ito yung Peter Lodge chapter of the Freemasonry in 1895. The Freemasonry ay isang samahan na kung saan ito ay pinagbabawal ng pamahalaan at simbahan. It was through his role as municipal captain of this fraternity that Aguinaldo met Andres Bonifacio, a key figure in the fight to overthrow Spanish rule. Next is yung sa the Philippine Revolution, joined the Katipunan and rose to prominence. His decision to join the Katipunan, ito ay isang secret revolutionary society founded by Andres Bonifacio na nagmarka bilang simula ng revolusyon career ni Emilio Aguinaldo. Aguinaldo's rise to prominence was rapid and based almost entirely his military victory against the Spanish forces sa probinsya ng Cavite. When the Philippine Revolution broke out in August 1896, yung Katipunan ay hindi naging matagumpay sa Manila area. However, Aguinaldo led the Filipino forces in Cavite na kung saan nagresulta ng sunod-sunod ng mga matatagumpay na laban. Ang kanyang mga success ay naging daan sa probinsya to become stronghold of the revolution. This military dominance ay nakapag-earn ng malawakang respect and cemented his status as powerful military leader sa revolutionary movement. Si Emilio Aguinaldo ay na-involved din sa Pact of Biak na Bato. Ang Pact of Biak na Bato ay isang mahalagang kasunduan sa kasaysayan ng Pilipinas na nilagdaan noong December 14, 1897 ni Emilio Aguinaldo. Ito ay isang truce o tigil putukan na naglalayong pansamantalang tapusin ang labanan sa pagitan ng mga revolusyonaryong Pilipino na pinamunuan ni Emilio Aguinaldo at ng pamahalaang kolonyal ng Espanya na kinatawan ni Gobernador General Fernando Primo de Rivera.
Ito yung mga pangunahing probisyon ng kasunduan. Isa dito yung pagpapatapon or exile sa mga ayon si Emilio Aguinaldo at ang iba pang pinuno ng revolusyon na magboluntaryo at umalis at manirahan sa Hong Kong. Next is yung bayad pinsala or indemnity. Nangako ang pamahalaan ng Espanya na magbabayad ng kabuuan na $800,000 sa mga revolusyonaryo. Ito ay babayaran sa tatlong bahagi. 400,000 pagkaalis ni Emilio Aguinaldo sa kanyang at ng kanyang mga kasama. Pangalawa is yung 200,000 kapag naisuko ang humigit kumulang 700 na sandata. 200,000 naman kapag ipinahayag na ang pangkalatang amnestiya. Next is yung amnestiya. Magbibigay ng pangkalatang amnestiya ang mga Espanyol sa lahat ng nakilahok sa revolusyon. And lastly, pagpapahayag ng mga reforma. Bagamat hindi ikiniit sa formal na kasunduan, pinangako rin ng mga Kastila ang mga reforma, tulad ng pagpapatalsik sa mga praile at pagtatatag ng otonomiya o sarili pang mamamahala. Sa huli, ang naging bunga ng kasunduan ay umalis si Aguinaldo or yung exile patungong Hong Kong noong December 27, 1897 kasama ang ilang opisyal. At natanggap niya ang unang bayad na $400,000. Hindi natupad ang lahat ng nasa probisyon dahil hindi nagtiwala ang magkabilang panig. Hindi binayaran ng Espanya ang huling dalawang bahagi ng bayad pinsala at hindi rin isinagawa ang mga ipinangakong reforma. Dahil dito, nagpatuloy ang labanan ng mga revolusyonaryo na naiwan sa Pilipinas at hindi nagtagal ay bumalik si Aguinaldo mula sa Hong Kong upang ipagpatuloy ang revolusyon na lalong sumiklab noong panahong digmaang Espanyol at Amerikano. Next naman is the President of the First Philippine Republic. Sa taong 1898, dito makakamit na ng Pilipinas ang kalayaang matagal nang hinahangad. Si Aguinaldo ay bumalik sa Pilipinas mula sa pagkakatapon or exile sa Hong Kong. Pinamunuan niya ang revolusyong makakapagpatalo sa pamahalaang Espanya. Sa tulong ng Amerika, nagkaroon ng pagkakataong palayasin ang matagal ng mananakop. At ito ay proclaim noong June 12, 1898 sa bahay ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Dito formal na binasa ang Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino. Nilalaman nito ang pagbagaybay ng matawad ng Pilipinas, pag-awit ng pambansang awit na binuo ni Julian Felipe, sa kapangyarihan ng Espanya. At ngayon, hawak ko na ang watawat na aking binabagay. Si Emilio Aguinaldo ang unang elected president ng unang Republika ng Pilipinas. Sa ilalim ng Malolos Constitution noong 1899, dito nagsimula ang formal na pagtatayo ng isang sariling Pilipinong pamahalaan, kaya malaking milestone ito sa history natin. Bilang presidente, siya ang nag-supervise sa pag-organize ng bagong gobyerno, maggawa ng mga batas at pagpatibay ng ideya na kaya ng mga Pilipino na magkaroon ng independent na estado. Pero halos kasabay ng pag-upo niya bilang Pangulo ng pagsabog ng Philippine-American War, bilang leader ng bansa si Aguinaldo, siya ang nagplano ng military strategies, nagbigay ng direktiba sa mga general at lumipat ng iba't ibang headquarters para lang maipagpatuloy ang laban. Kahit na mas advanced at mas malakas ang American forces, sinubukan niyang panatilihin ang unity at fighting spirit ng mga Pilipino. Next is yung Philippine-American War, ang digmaang Pilipino-Amerikano 1899-1902. Nagsimula ang nais ng mga Pilipino na maging ganap na malaya matapos ang laban sa Espanya. Ngunit ayaw kilalanin ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas at gusto nilang sakupin ang bansa. Dahil dito, pinamunuan ni Emilio Aguinaldo ang mga sundalong Pilipino laban sa mga Amerikano upang ipagtanggol ang ating bayan. Bilang unang Pangulo ng Pilipinas, nais niyang ipakita ang nakaya ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling pamahalaan. Ang pangunahin ng layunin ng mga Pilipino noong digmaan ay makamit ang tunay na kumpletong kalayaan at hindi na muling mapasailalim ng ibang
sa ibang bansa. And lastly, user later life and legacy. Pagkatapos ng matinding labanan ng digmaang Pilipino-Amerikano, natakip si Emilio Aguinaldo ng mga sundalong Amerikano noong 1901 dahil dito napilit siyang manumpa ng katapatan sa Estados Unidos na nagsilbing hudyat pagtapos ng kanyang pamumuno sa revolusyon at pag-urong niya mula sa gawaing pampolitika. Pagkatapos ng digmaang, namuhay siya ng tahimik at bihira na lang makialam sa pamamahala. Gayunpaman, hindi nawala ng kontrobersya ang kanyang pangalan, lalo na ang mga isyu na may kinalaman sa pagkamatay ni Andres Bonifacio at General Antonio Luna. Salamat, may iba't ibang paliwanag at pananaw tungkol sa pangyayaring ito. Nanatiling bahagi ng talakayan sa kasaysayan ang kanyang ugnayan sa kanilang hindi inaasang pagpanaw. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga pangyayaring ito ang pagiging komplikado ng panahon ng revolusyon at ang bigat na papel na ginampanan ni Aguinaldo sa paghubog ng kasaysayan ng Pilipinas. Ayun lang po at maraming salamat sa pakikinig.